Good day! So gagawa ako ngayon ng morning revival preview at ang schedule natin ngayon ay week 1. Oh no, sorry, week 2 na. Week 2, day 1. So babasahin ko muna yung mga title for this week. So ito, Christ as the one with the heavenly rule deeds, our shepherd, our rest, and the sower. So ito na naman yung mga panibagong identification ng ating Panginoon upang palagi natin malaman kung gaano kadakila ang Panginoon natin. At syempre, lahat ng kanyang mga kadakilaan ay upang magdala ng pagpapala sa atin. Kaya siya bilang ang makalangit na alituntunin na gawain. So hindi ko alam kung tama yung translation ko. Makalangit na alituntuning gawain. So, yan ang aking translation. So, heavenly rule deeds. Mabilis sa English. Tapos, our shepherd, okay, our rest, and the sower. Okay, so yan, maintindihan na natin yan. Meron tayo ritong ilang verses, 20, 21, 22, Matthew 9. And behold, a woman who had been suffering from a hemorrhage for 12 years, approached from behind and touched the fringe of his garment. For she said within herself, if only I touch his garment, I will be healed. And Jesus, turning and seeing her, said, take courage, daughter. Your faith has healed you. And the woman was healed from that hour. Ito kasi isang istorya o pwede nating sabihin isang pangyayari nung panahon na ang Panginoon ay nandito pa. So, maganda na i-record talaga to sa Biblia eh. Bagamat itong mga istorya na ito, may mga spiritual na kahulugan siya. Pero kahit paano, meron siyang pantaong damdamin na talaga naman makikita mo. Isang babae, 12 taon na inaagasan ng dugo. Sipin mo yan. At naniniwala ako, nung panahon na yon, walang mga dalubhasa para lunasan yung mga sakit na ganito. At sobrang pagdurusa ang nararanasan niya sa ganitong kalagayan. Sapagkat kapag ang isang tao inaagasan ng dugo, syempre nauubos yung dugo sa katawan mo. Ito ay nagre-resulta ng panghihina. At syempre, kung tuloy-tuloy yan ay hahantong sa kamatayan. Kaya hindi man siya mamatay ng bigla. 12 taon na siyang nagdudusa. Pero nung marinig niya ang tungkol sa Panginoon o maaring nakita niya yung mga gawain ng Panginoon o narinig niya ang mga sinasabi ng Panginoon, ito ay lumikha ng isang pananampalataya sa kanya. Kung mahipo ko lang, sabi niya sa sarili niya, yung laylayan man lang ng damit ng taong ito, gagaling ako. Wow! So, ganun katinding pananampalataya ang nailikha sa kanya. Kaya, nung panahon na yon, naniniwala ako, hindi naman ganun kadaling mahawakan ng Panginoon. Kasi ito na yung panahon na ang dami ng taong sumisiksik sa Kanya. Kakagulo, makapal na tao, tapos isang babaeng mahina, inaagasan ng dugo, wala ng lakas, pero pinilit pa rin niyang sumiksik. At natamo niya ang paggaling. So, ang ganda. Talagang hindi man tayo yung nakatanggap ng ganyang pagpapala, pero sa kwento talaga matatouch ka. So yun ay sa physical na pananaw. So tingnan natin ang mga kahalagahan nitong bagay na ito. In Matthew 9, 20-22, Christ is revealed as the one with heavenly rule deeds, the fringe of his garment. So yung fringe of his garment, yung laylayan ng kanyang damit, meron siyang
sagisag. Ito ay tumutukoy sa pangmakalangit na alituntunin ng kanyang gawa. Yung kanyang gawa, ang ibig sabihin, meron siyang makalangit na ruled o alituntunin. So yan yung pinakita sa atin dito ng ministeryo. According to Numbers 15:38 to 40, Israelites males had to wear a blue fringe on their garments, a ribbon in the color of blue. Blue signifies heavenliness. This meant that their lives, their walk, were restricted by a heavenly limitation. They were ruled, governed, and restricted by heavenly regulations. So yung kasuotan na yan, na merong kulay asul na laso sa laylayan, yan ay kasuotan ng mga kalalakihan ng mga Israelites nung panahon na yon. Kasi sinasabi nga natin, ang mga Israelites ay ang bayan ng Diyos sa lumang tipan. Sila ang mga tao ng Diyos. Kinakatawan nila ang mga tao ng Diyos. So sila ang mga banal na tao nung panahon na yon. At inatasan sila ng Diyos na yung kanilang isusuot. Ito hindi nila naisip. Ito ay inatas mismo ng Diyos. Merong bahaging asul sa laylayan ng kanilang mga damit. Ribbon siya. At yung asul, kulay ng langit yan. Na ang ibig sabihin, ang kanilang paglakad at pamumuhay dito sa lupa, dapat makalangit. Ito ay merong restriction ng pagiging dapat makalangit. Dapat ang iyong ugali, sinasabi, pamumuhay, kaisipan, dapat makalangit. Ano ba ibig sabihin nito makalangit? So, ang ibig sabihin ng makalangit, maka-Diyos ka. Ang Diyos natin, buhay na Diyos. Meron siyang mga kautusan. Dapat yung iyong paggalaw, nagkakaroon ng limitasyon ayon sa sinasabi ng Diyos. Yun yung buhay na makalangit. Pag sinasabi natin buhay na makalangit, buhay na maka-Diyos. At ayon sa Diyos. At yung gusto ng Diyos. So yan yung ibig sabihin ng makalangit. Kaya yung mga Israelites, bagamat sasabihin natin matitigas ang ulo nila, nung magbinasa mo yung lumang tipan, medyo matigas ang ulo nila, pero meron pa rin silang asul sa laylayan nila, na, kasi minsan yung mga tao, kailangan nila ng yung paalala. Diba? Kaya yung mundo natin, ang daming mga dyan, mga nakasulat na paalala. Katulad sa kalye, kung nagda-drive ka, may mga signs. Ang mga signs kasi, mga reminder yan na mga hindi mo dapat gawin. At meron din mga dapat mong gawin. So, regulated tayo ng mga traffic rules. Yun naman mga Israelites, regulated sila ng heavenly rules. Tayo naman, regulated tayo ng spirit. So, yan naman ang ating condition ngayon. Paano tayo nare-regulahan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Espiritu. So, ang Espiritu ang nagdidikta ng buhay natin. Kaya kung tawagin yung Espiritu, ay Panginoon na Espiritu. Pag ikaw, hindi ka nagpapasailalim ng regulasyon ng Espiritu, di ikaw na ang hari, ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang Diyos. Diba? So, ayaw natin yung mga ganyang bagay. Ang gusto natin, Panginoon, ilagay mo ko sa ilalim mo. Pamahalaan mo yung buhay ko. Tinatawag kitang Panginoon dahil gusto ko, ikaw yung ulo ko, ikaw yung nagdadala sa akin. So, tama yan. So, yan yung introduction. Okay. Garments signify virtue in human behavior. The Lord's garments signify His
perfect behavior in His humanity. So yung garment ng Panginoon ay sumasagisag sa kanyang sakdal na gawi sa kanyang pagkatao. So ulitin ko, sakdal na gawi sa kanyang pagkatao. So yun yung ibig sabihin ng garments. Okay. Okay, so hindi. Ganito. Yung kanyang garment, ang sagisag nito ay virtue, kagalingan. Okay, kagalingan. Kagalingan sa kanyang pantaong gawi. Okay, so kagalingan. So virtue, kagalingan. So kagalingan sa kanyang pangtaong gawi. The Lord's garments signify His perfect behavior in His humanity. Oh, ito pala. Siguro nag-jump ako kanina. Okay, so dalawang sagisag. So una, yung garments, sumasagisag siya sa kagalingan. Okay. Sa pantaong gawi ng Panginoon. Siyempre, yung pantaong bahagi ng Panginoon, may mga gawi yan. Buhay kasi yan eh. Katulad tayo. May mga nakakagawian ka. Gawi, behavior. So, ang Panginoon naman, yung kanyang garment o damit, sinasagisag ng kagalingan. Kagalingan nito. Okay, ng kanyang pantaong gawi. So, ang ibig sabihin, sa Panginoon, mayaman ang kagalingan niya. At itong kagalingan niya, ito yung nagiging gawi niya. Alam niyo ba kasi, pag binabanggit natin ang kagalingan, ito yung mga katangian, yung magagandang bagay. Halimbawa, ang pagiging generous ay isang virtue, isang kagalingan yan. No? Ang kabaliktaran niyan, makasarili o maramot. Hindi kagalingan yan. Pag sinabi mo ng isang tao, naku, maramot yan. Kuripot yan. Hindi yan kagalingan. Yan ay kabaliktaran, kapintasan yan. Kapintasan. Ngayon, ang Panginoon, wala siyang kapintasan. Sa Kanya, ang meron lang ay pantaong kagalingan. So, yun yung sinasagisag ng Kanyang damit. No? At ang Kanyang kagalingan, pag gumawi, ano nangyayari? Naihahayag. Siyempre, yung kagalingan mo, wag mo pag hindi nakikita, nakatago yan. Pero yan ay nakikita sa yung paggawi. Paggawi mo, nako, nagsalita ka sa iyong arte, nako, ang brother na to, napaka-humble. Nakita eh. So, kagalingan yan. Diba? So, ano naman ang kabaliktaran yan? Mga palalo na tao. Palalo. Di ba? Ang mahangin, palagi nagpapasiklab, nagbibida, nagpapakita ng kanyang mga, ako, si ganito. Mayroong magsasabi na, ako. May mga ganyan. Kaya, yun yung mga, kaya ko sinasabi to, para maintindihan nyo kung ano ang kagalingan. No? Ang kagalingan ay ang mga mabubuting bagay sa isang tao. At ang Panginoon natin ay puspos ng mga kagalingan sa kanyang pantao, sa pantao niyang kalikasan o bahagi. Tapos, sinabi naman dito, okay, yun namang kanyang pantaong kagalingan, okay, ay perfect. Okay. Okay, so yun. Perfect siya. Okay. Signify the perfect behavior in His humanity. Una siya ay virtue. Pagkatapos, yung virtue na ito ay perfect. Kaya sabi niya, His human virtue's perfection. Okay, so yan yung kanyang perfect behavior in His humanity. In the human virtue of the Lord Jesus, there was healing power. Amen. Therefore, when the sick woman touched the fringe of His garment,
the power of his virtue went out to her, and she was healed. Out of Christ's heavenly rule deeds comes the virtue that becomes the healing power. Amen. So kasi tayo, nakakakita tayo ng mga tao sa mundo na magaganda yung kanilang ugali. So yan ay mga kagalingan ng kanilang pantaong bahagi. Merong matulungin, merong mga tao na maawain, may mga tao na mapagbigay. So pag nakita natin yung mga ganitong tao, mga taong dumadamay. So mga mga virtue ng tao sa mundo. Kaya lang, yung mga natural na ganyang bagay sa mundo, maganda nga, pero walang kapangyarihan para mapagaling ka. Ano ba, isang taong napakaganda ng kanyang ugali. Pag hinawakan mo, wala namang mangyayari. Ako, sabihin ko, ako ay isang maramot na tao. Namumuhi ako sa ugali ko. Gusto ko mabaguhin ito. Hindi ko mabago. Talagang yung pag nakahawak ng salapi. Hindi ko na ilalabas yan. Bahala kayo. So, ganong ugali, yung grabber na So, sabi ko, sama ng ugali ko. Kumisan kasi pag binibigyan ka ng liwanag ng espiritu, nakikita mo yung sarili mo. Gusto kong magbago. Gusto kong maging katulad nitong tao na to. Napakaganda ng kanyang ugali. Hahawakan ko siya para maging katulad din niya ako. So, wala yan. Maski nahawakan mo yan. Maski napilitin mong gayahin yan, hindi mo magagaya. So, yun yung sinasabi. Sinasabi ko. Pero ang Panginoon, pag hinawakan mo yung kanyang perfectong kagalingan na pantao, ito ay dadaloy sa iyo at maging katulad ka ng Panginoon. Yan yung sinasabi nating healing. Yung healing ay ang pagdaloy ng kung ano ang Panginoon sa kanyang makalangit na mga gawa, makalangit na alituntuning ng kanyang gawa na naidadaloy sa tao ngayon. So yun yung power niya para pagalingin ang ating mga pantaong sakit at karamdaman. Kaya yung mga tao na palaging lumalapit sa Panginoon, hinihipo ang Panginoon, at hinahayaan nila na malalinan sila ng Panginoon, yan ang totoong nagbubunga ng totoong pagbabago. Napapagaling ang kanyang karamdaman, mga kapintasan, at ang mga kagalingan na nasa loob ng pantaong kalikasan ng Diyos, dinadaloy niya. Alam niyo ba kung bakit may pagdaloy? Ito ay pagdaloy kasi ng Espiritu. Si Kristo ngayon ay isang Espiritu na may kakayahang idaloy yung kanyang sarili tungo sa atin ngayon. At ito ay nangyayari sa panahon ng iyong paghipo sa Panginoon. So yun yung, kaya merong power, may healing power ang kanyang pantaong kagalingan. Amen. Amen. Okay, so pumunta na ako sa today's reading. To touch the fringe of the Lord's garment was to touch the Lord himself in his humanity, in which God was embodied. Amen. So pag hinipo mo ang Panginoon, hinipo mo siya mismo, at hinipo mo ang Diyos sa Kanya, sapagat ang Diyos ay naisakatawan sa Kanya. Ang sino man na makakita sa Panginoon, nakita nila ang Diyos. Ang sino man na nakarinig sa Kanya, narinig nila ang Diyos. At ang sino mang makahipo sa Kanya, ay nakahipo sa Diyos. Kaya merong kapangyarihan yan. At sinasabi ko, nung unang panahon, mahirap gawin yan.
Eh lalo nung bago dumating ang Panginoon sa lupa, sino ba makakahipo sa Diyos? Sino ba makakakita sa Kanya? No, nandun siya ay isang liwanag na hindi mo pwedeng puntahan o marating o mahipo. Pero sa pamamagitan ng pagdating ng Panginoon, nagkaroon ang tao ng isang paraan para mahipo ng Diyos. So yun yung nangyari. Dinala ang Diyos na naisakatawan sa Panginoon, ay dinala niya sa sangkatauhan. Nakita siya, nahipo siya ng sangkatauhan, narinig siya, at ito ay ang paghipo, pagkakita, at pagkadinig sa Diyos mismo. Kaya lang, nung ang Panginoong Jesus, bagamat siya ay isang Diyos na nabuhay dito, naglalakad, pero mahirap pa rin siyang hipuin. Hindi rin basta-basta yan. Hindi ganun kadali yan. Kailangan meron kang pagpupumilit para magawa mo yan. Pero ngayon, pwede ko sabihin, pagkatapos niyang dumaan sa proseso, naging espiritu, at naidala pa tungo sa ating espiritu, mahirap ba siyang hipuin? Mahirap ba siyang makita? Mahirap ba siyang marinig? Hindi. So lahat ng bagay ngayon ay naging practical, tungkol sa Panginoon. Kaya hindi ka na makikisiksik. It's only a matter of turn to your spirit. It's just a turn. Amen. Amen. By such a touch, His divine power was transfused into the touching one through the perfection of His humanity and became her healing. God, who dwells in unapproachable light, became touchable in Christ through His humanity for her salvation and enjoyment. Amen. So, salamat sa Panginoon para sa ating kaligtasan ngayon at pagtatamasa. Dumating na ang Panginoon, dumating na ang Diyos na naisakatawan sa Kanya para sa ating madaling paghipo sa Kanya at para sa ating pagtatamasa. Amen. Amen. By such a touch, His divine power was transfused into the touching one through the perfection of His humanity and became her healing. Okay, nabasa ko na to. Next paragraph. As a pleasant person, Christ is the one with healing power in the beauty of His human virtues. We who believe in Him, love Him, and read His word have been healed by His human virtue. The more we contact Him in prayer, the more we are healed. Amen. So, ang daming paraan para makontak o mahawakan natin ang Panginoon. So, sinasabi niya, mahalin mo siya. Basahin mo ang kanyang mga salita. At siya ay kaugnayin mo sa iyong espiritu at manalangin ka. Kung higit mong ginagawa ang mga bagay na ito, nagkakaroon ng resulta ng pagpapagaling. Kaya, di ba, noong nakaraan sinasabi, tayo ay mga pasyente, mga may karamdaman. Huwag mo sabihin wala kang karamdaman at malusog ka at perpekto ka. Walang ganon. Lahat ng tao na natisod ay may mga taong problema. Na nangangailangan ng pagpapagaling mula sa Panginoon. As we see Christ in His heavenly rule deeds and activities and contact Him, we are healed, transformed. This is our experience when we touch the fringe of the Lord's garment. This fringe is the totality of all the Lord's human virtues, and this totality issues in healing power, in His healing power. Amen. There is a transforming element that changes our character. Amen. Kasi dito ang binibigyan
ng mas matinding diin ay yung human part ng Panginoon at yung problema ng ating humanity rin. So ang humanity ni Lord, perfect. Mayaman sa mga kagalingan. At mayaman sa sangkalangitang mga gawa. Ang kanyang mayamang katangian sa kanyang pagiging tao ay nasa loob ngayon ng Espiritu. At tayo naman, ang mga natisod na tao, ang ating pangtaong kalikasan ay mahina. Punong-puno ito ng kahinaan, kapintasan, at ang hindi pagiging sakdal sa maraming bagay. Kaya, ang sinasabi natin dito, ang gawa ng Panginoon ay lutasin ang mga problema ng ating pagiging tao, lalo na ang bahagi ng character. Pag sinabi mong character, ugali. Ang ating pangtaong kalikasan ay maraming hindi mabuting ugali. Kaya nga sinasabi, hindi tayo perfect Dahil mula nung natisod tayo, ito ay nagbunga ng mga masasamang ugali sa tao. Kung babasahin nyo yung lesson ng 16 characters, 16 na uri ng kaugalian, mapabuti ang mga 16 na uri ng kaugalian natin sa pamamagitan ng pagsasanay. So, basahin nyo yung 16 characters. So, yung mga ilan dyan, punctuality. Dapat nasa oras. Marami sa atin bagsak dyan. Hindi tayo dumadating sa mga oras na mga tinakdang oras. Laging late. Laging sinasabi dahil matraffic. Pag na-late, brother, matraffic. Ano ba yan? So, aantayin pa ba natin yung panahon na hindi na matraffic para hindi na tayo malate? Hindi na mangyayari yan. Tingin ko yung mundo papunta pa sa mas matinding traffic. Ibig sabihin niya, kung yung sinasabi natin ay matraffic, lalo pa tayong lalala niyan. No? Pero nakita ko naman, may mga tao na talagang mainam yung kanilang ugali. Sa halip o sa kabila ng mga ganyang sitwasyon, kaya nilang dumating sa oras. At mas maaga pa. Mga magagaling sa karakter na nakasama ko noon, naku, nahihiya ako. Kasi ako, medyo may problema rin sa ganyan Lalo yung mga trainer namin noon. Trainer kasi Kaya ang naalala ko, pag meron kami mga meeting, sila manggagaling pa sa mga mas malayo pa sa akin. Maaga pa, nandiyan dyan na. No? Maaga pa. Dumaan ba sila sa traffic? Lumipad ba sila? Hindi, dumaan sila sa traffic. Pero dumating sila sa oras at mas maaga pa. Karakter yan. Karakter yan. At yung mga ibang tao, pag sinabi niya, gagawin niya. Karakter yan. Pero yung iba naman, sinabi, nag-commit, umuo. Inasahan mo, wala pala. Oh, Panginoong Jesus. At yung iba, napaka-orderly na mga bagay sa buhay niya. Dami, mga magagandang karakter. No? Kaya minsan sinasabi natin, yung mga foreigner, minsan ang taas ng moralidad nila. Well, hindi naman mababa. Pero ang Panginoon, pinakamataas na uri ng moralidad at kaugalian makikita mo sa Panginoon. Kaya ano ang mga bagay na mga kapatid na hindi mainam sa ating kaugalian ay tinuturing na isang sakit na nangangailangan ng pagpapagaling ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Amen. This woman was healed through faith. Today, the faith through which we are healed is the faith that is infused into us by Christ's attractiveness
as we behold Him. Amen. So yung nagpagaling sa Panginoon ay pananampalataya. At siyempre, ang pananampalataya, ito ay galing sa Panginoon na inilalin mula sa atin sa pamamagitan ng ating paghanga sa Panginoon. Kaya tingnan mo ang kanyang kagandahan, palagi kang magsalamuha sa Kanya, at palagi natin siyang tanggapin sa pamamagitan ng panalangin. At mula dito, nagkakaroon ng infusion, paglalalin sa atin ng kung ano ang Panginoon. Kaya ito yung isang factor ng pagpapagaling. Kung yung babae, wala siyang faith, hindi siya gagaling. Hindi siya gagaling. Sinabi niya, pag nahipo ko. Kaya binigay niya lahat ng kaya niya para mahipo niya. Siguro isipin mo yung eksena, malapit na, mahihipo ko na, ito na. Siyempre, hirap na hirap siya. Hinang-hina siya. Ito na. Tapos bigla, naabot niya. Amen. Ayun na. Para siyang yung contact, kuryente. Mo na, pag na-shoot mo na doon sa doon sa sakit, pum! Tapos, ang problema mo. Amen. The woman said, ito, if I touch even his garment, I will be healed. So, inulit yan. If I touch even his garment, I will be healed. Parang minsan sinasabi mo, ang lungkot ng buhay ko. Pero mahipo ko lang ang Panginoon, sasaya na ako. Oh, Panginoong Jesus. Litong-lito ako sa buhay ko, puro kadiliman. Pero kung naibaling ko yung sarili ko sa Panginoon, kakaroon ng liwanag, maiaahon ako sa isang lugmok na sitwasyon. Oh, Panginoong Jesus. Di ba? Yung buhay ko, oppress ako ng kaaway. Sinisikil ako ng kaaway. Mga ganyan. Hindi nakakatulog. Pero Lord, pag nahipo kita ngayong gabi, magkakaroon ako ng kapayapaan. Dapat meron tayong ganyang faith. Sabihin mo yan sa sarili mo. Panginoon, sabihin mo, Panginoon, bigyan mo ako ng isang pananampalataya. Mag-pray ka. Hanggang sa sumibol, mailikha ang isang pananampalataya. Sa loob natin, naggaling mismo sa Panginoon. Huwag kang gumawa ng sarili mong faith. Hindi mo kaya yan. Itong faith ay bunga ng ating paghanga sa Panginoon. Kaya para mahanghangaan mo siya, dapat nakikita mo siya. Nararanasan mo siya sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay nailalalin sa atin upang yan ang maging elemento ng ating pananampalataya. Sickness is an oppression exercised over the sick by the devil. Amen. So yung sickness daw, okay, ay isang paniniil, okay, na dinadala ng masamang isa sa pamamagitan ng mga sakit. Hence, the slave savior's healing was a saving service rendered to the suffering victim so that she might enjoy relief and release from the evil one's oppression. So, anong meron sa sakit? Oppression, paniniil. Ginigipit ka, pinapahirapan ka, ginagawang nagdudusa ka sa karamdaman. At ito naman Panginoon, ano meron siya? Healing, salvation, joy. So yun yung meron ang Panginoon. Kaya siya lang ang pwede nating asahan sa lahat ng mga negatibong bagay. Amen. Because a crowd was pressing upon the slave savior, it was difficult for the genuine seekers to touch him. Nevertheless, this woman found a way to touch him, and when she did so, she was healed.
Amen. So yun yung sinasabi sa atin. Sapagkat itong babaeng ito, may pananampalataya siya, no? At sinasabi niya na kung nahipo niyang Panginoon, siya ay mapapagaling. No? Kaya yun yung kanyang pananampalataya. At dahil dyan, no, meron siyang will na mahipo ang Panginoon. At gumawa siya ng way. Meron siyang will. So, nag-isip siya ng way. If there is a will, there is a way. Amen. So, alam niyo, yung mga tao nagsasabi agad na, hindi ko alam eh. Hindi ko magagawa yan. Imposible yan. Hindi ko kaya yan. Siya may sinasabi ka pa lang, agad-agad meron na siya reaction eh. Hindi ko alam kung paano puntahan yan. Kasi wala siyang will talagang gawin yan. Oh, brother, mag-meeting ka na. Busy eh. Busy. Daming ginagawa eh. Ayaw mo, tsaka na. Dadating din tayo dyan. Pag gano'n ang sagot, walang will yun. Walang will yun. No? Kaya, minsan sa salamuha, nadidinig ko yung mga ganyan eh. Pag-aayain mo. Busy, nakabukas yung tindahan eh. Hindi pwede eh. No? Pero pag, brother, may lakad tayo. Magkakapera ka dito. Ha? Sinara na yung tindahan, nagbihis na, naligo na. Tara na! May will. Nung walang will, walang way. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng will, no, para sa iyo. Bigyan mo kami ng pagkagusto na mahipo ka, makita ka, mahawakan ka. No. Mula diyan, makakalikha ka ng daan para isagawa mo yan. Amen. The Lord had the inner sense that his virtue, amen, his power had gone out of him and had been transfused into someone else. This was the lesson he asked, who it was that had touched his garments. The pressing crowd received nothing from the Lord, but the woman who touched him was healed. Amen, tama naman. Ang daming sumisiksik, ang daming nagkakagulo. Pero wala naman sila napala. Pero itong babaeng ito, may pananampalataya at nagpumilit na mahipo man lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. At sinabi niya sa sarili niya, pag nahipo ko man lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. Nahipo niya at siya ay gumaling. No? Kaya tayo, hindi lang nakikisiksik. Dapat tayo yung may paghipo sa Panginoon. No? So kumisan, may mga kapatid, nakikisiksik lang. Nag-uusyoso lang. Pero wala namang pusong hipuin ang Panginoon. Amen. So, importante ang merong puso na mahipo ang Panginoon. Amen. Her disease signifies the leaking out of life. From the time of man's fall, every descendant of Adam has been sick in this way. As fallen sinners, we all are afflicted with the leaking out of our life essence. Because of his affliction, every descendant of Adam, every fallen sinner is dying day by day. If you consider today's society, you will realize that with every sinful person, there is the illness of the leaking out of the life essence. Okay, ito yung naging bunga ng pagkatisod ng tao. So sa lahi ni Adam, pwede natin sabihin, merong pag-agas ng buhay araw-araw. Diba? At habang umaagas ang buhay, ang tao ay namamatay. Kaya yan ang sitwasyon ng mundo ngayon. Anong meron? Pag-agas ng buhay. Ang dugo ay buhay. Umaagas ang dugo, ibig sabihin,
nauubos ang buhay ng tao. Kaya ang paglalarawan na ito ay makikita natin sa mundo ngayon. Diba? So tingnan ninyo ang buhay ng tao. Ano nangyayari? Tumatanda. Ibig sabihin na umaagas ang buhay habang tumatanda. At habang tumatanda, ang buhay ng tao ay punong-puno ng oppression. Diba? Oppression, affliction, stress, no? At kawalan ng sigla. Kaya pag nakita mo ang mundo ngayon, makakita ka ng mga matatanda ngayon. Kadungaw. Panglaw ng muka. Wala nang gustong kumausap sa kanya, kakaawa. At nakatingin na lang siya kung saan ang kanyang buhay ay nauubos na. Ang panlabas na tao, nabubulok, tumatanda, nagkakasakit, at patungo sa kamatayan. Yan yung pagtagas ng buhay sa mundo ngayon. Diba? Subalit ang isang tao na merong Kristo sa loob niya, nadala ang Panginoon sa loob niya. Sa panlabas, tumatanda din siya. Tumatanda. Sabi naman ng Biblia, ang panglabas na tao ay bubulok araw kada araw. Subalit ang pangloob na tao ay nababago ng Espiritong nagbibigay buhay. Kaya, matanda, pero may saya sa loob. Punong-puno ng pag-asa at sigla. Habang tumatanda, lalo nagiging excited. Diba? So yan yung paggaling na dinala ng Panginoon sa buhay ng tao. Ibig sabihin, nilunasan niya ang panloob na bahagi ng tao. Ito ay kanyang pinagaling niya mula sa produkto ng kamatayan. Kaya, thank the Lord. Yung buhay na tumatagas, huminto na. Amen. So, yan yun. Salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na healer namin. Ang mga tao ay inaagasan ng buhay. Panginoong Jesus, sila ay humihina at sila ay nakakaranas ng paniniil ng kaaway at ang bunga ng pagtagas ng buhay na nagdudulot ng matinding kapighatian sa tao. Salamat dumating ka sa aming buhay. Dumating ka, dinala mo ang iyong pagpapagaling. Panginoon, idinaloy mo ito sa amin upang muli mong pasiglahin ang aming buhay at gawin mo kaming punong-puno ng buhay mo. Amen. Salamat, Panginoon. Amen.